Mainit na balita, may anunsyo si Pangulong Bongbong Marcos patungkol po sa supply ng krudo sa bansa. Sabi niya may sapat na supply ng krudo hanggang June 30. Meron na tayong supply of crude oil, sufficient supply hanggang June 30. Pero patuloy pa rin ang ating paghahanap ng supply. Sinabi yan ng Pangulo sa pagbubukas ng NAIA Expressway Phase 2 ngayong umaga. March 24 nang ideklara ng Pangulo ang State of National Energy Emergency kasunod ng walang patid na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Nauna lang sinabi ng Department of Energy na as of March 20, nasa 45 araw ang fuel inventory ng bansa. Sumibat nang hindi nagbabayad ang isang motoristang nagpa-full tank ng sasakyan sa isang gasolinahan sa Quezon City. Ang mahigit 5,000 pesos na halaga na ipinakarga, ikinaltas sa sweldo ng tinakasang pump attendant. Ang insidenteng nahuli kam sa balitang hatid ni James Agustin. Makikita sa CCTV ang pagdating ng isang multi-purpose vehicle sa gasolinahang ito sa southbound lane ng EDSA sa Quezon City. Mag-alauna na madaling araw noong linggo. Nilapitan siya ng pump attendant. Bahagyang nagbukas ng pinto ang driver. Doon na kinargahan ng diesel ang sasakyan. Nang matapos, bigla na lang umalis ang motorista. Sinubukan pa siyang pahintuin ng pump attendant at kinalampag ang bintana ng sasakyan. Sa isang kuha ng CCTV, makikita na dire-diretso sa EDSA ang motorista. Ayon sa 22 anyos sa pump attendant, nang dumating ang motorista, agad siyang tinanong kung may diesel sila. Nilapitan ko na po si customer and sabi niya po, diesel daw po, full tank. Nag-double check po ako kay customer, product batch po. Okay naman daw po, nagsenyas lang po sa akin ng okay. And ayun po, kinargaan ko na po hanggang sa magmatic na po. Sinara ko na po yung gas tank ni sir. Pagkasara ko po, bigla na lang po tumakbo si customer. Nakiangkas pa raw siya sa isang nakatambay na motorcycle taxi rider para hanapin sa EDSA ang motorista pero bigo silang makita. Umabot sa 5,196 pesos and 45 centavos na halaga ng diesel ang naikarga na hindi binayaran ng motorista. Ang masaklap ayon sa pump attendant, ibabawas ito sa kanyang sahod. Sa akin po, binawas yun. Pumirma po ako ng deduction letter po. Sobrang hirap po sir. May anak po kasi ako nagdedede, gagatas. Pati sobrang abala rin po sa istasyon namin sir. Nai-report ng insidente sa La Loma Police Station. Nagsasagawa na sila ng follow-up operation. Kahit may kuha ng CCTV, hindi malinaw ang plate number na nasa harapan ng sasakyan. Ang plaka naman sa likurang bahagi, may takip na tela. Nakipag-ugnayan ng pulisya sa MMDA at LTO. Nakapag-backtracking na rin po kami sa mga CCTV na pinanggalingan ng suspect at nag-forward tracking na rin po kami ng mga CCTV rin kung saan papunta po itong suspect. Kagabi tinungo ni QCPD Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio ang gasolinahan kung saan nangyari ang insidente. Hindi pa po namin nakakausap yung may-ari ng gasolinahan. Kaya naggumawa na lang po kami ng letter at inaanyayahan po namin siya dito sa aming istasyon. Umaasa naman ng pump attendant na sa lalong madaling panahon ay matukoy ang pagkakakilanlan ng motorista. Sana sumuko ka na at pagbayaran mo yung ginawa mo sa akin. Ang laking provision yung ginawa mo sa akin. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makakuha ang panig ng pamunuan ng gasolinahan. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May banta muli ng danger level na heat index o damang init sa ilang lugar po sa bansa ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index sa San Jose, Occidental, Mindoro. Kahapon na itala rin po doon ang ganyang katinding heat index. Kapag nasa danger level ang damang init, mataas ang banta ng heat stroke, lalo na sa mga nagtatrabaho sa gitna ng arawan. Ngayong Biyernes, posibleng pumalo naman sa 40 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan, Etxague, Isabela at sa Coron, Palawan. Aabot naman sa 38 degrees Celsius ang heat index sa Pasay. Mainit na easterlies o hangin galing sa Pacific Ocean po ang patuloy na nagkakaapekto sa bansa ayon sa Pag-asa. Asahan pa rin magiging mainit dito sa Metro Manila ngayong weekend. Posible pong pumalo at umabot pa nga sa 33 degrees Celsius ang pinakamainit na temperatura.
May 10% na tsansa ng ulan dito sa NCR. Wala naman pong tsansa ng ulan sa Metro Cebu at asahang magiging mainit. Sa Davao o sa Metro Davao, maaaring pumalo hanggang 35 degrees Celsius ang temperatura ngayong pong weekend. 30% ang tsansa ng ulan sa Metro Davao ngayong Biyernes, habang 10% naman ang inaasahan po natin bukas at sa linggo ng palaspas. Nabawasan ang mga bibiyaheng bus sa Semana Santa dahil sa mega oil price hike ayon sa pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange. Maging ang mga pasaherong maagang bumiyahe, problemado rin sa taas ng pamasahe. Ang mainit na balita hatid ni Bea Pinlac. Ilang araw bago ang Semana Santa, bumiyahe para makauwi sa Bulacan si Bernadette. Mas magaan daw kasi ang biyahe kapag hindi nakikipagsiksikan, lalo na't kasama niya ang dalawa niyang anak. Pag nakipagsabayan kami sa may mismong Semana Santa, mas maraming tao, mas mahirap bumiyahe, lalo na may dalawa akong kids na kasama. Mas magaan man ang biyahe, talagang hindi raw matatakasan ang bigat sa bulsang dulot ng taas pasahe sa mga bus ngayon. Wala naman kaming choice, mas nabawasan po yung namin kumpara noon na parang every week pag pupunta kami sa Bulacan, hindi katulad ng tumaas na, bihira na lang. Ang ilang motorista, pasahero raw muna ngayong mag-Holy Week para makatipid sa petrolyo bukod pa raw sa umiinit ng panahon. Nagbumotor lang kami dapat. Kaso sabi namin masyadong mainit pagka nagmotor. Kaya mag-commute na lang kami. Mahirap na magpakahirap pa siya mag-drive, di ba? Mas sulit din daw ang gastos sa biyahe kung isasabay na sa Holy Week ang iba pang plano ng pamilya, gaya ng pagdiriwang ng birthday at graduation. Sama na kasi ng graduation ng mga bata para diretso na. Para iwas dun sa mga dami ng mga pasahero. Ngayon lang to. Talagang inano lang namin, pinagandaan lang namin tong araw na to. Ayon sa pamunuan ng PITX, nabawasan ang mga babiyahing bus ngayon dahil sa walang prenong taas presyo sa petrolyo. Handa naman daw ang ilang bus operator na magdagdag ng biyahe kung kakailanganin, lalo na ngayong Semana Santa. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Dalawa ang patay sa engkwentro sa pagitan ng militar at ng mga hinihinalang miyembro ng New People's Army sa Donsol, Sorsogon. Sa imbestigasyon ng Sorsogon Police Provincial Office, nagkaroon ng palitan ng putok ang dalawang grupo sa Barangay Juan Andre nito pong Miyerkules. Na-recover sa napatay na miyembro umano ng NPA ang isang M16 rifle, mga magazine at bala. Nadamay sa insidente ang isang sibilyan na nasawi matapos matamaan ng bala. Sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad. Nagsara na muna ang ilang gasolinahan sa Pangasinan dahil sa kawalan po ng supply ng langis. Sa datos ng Pangasinan Police Provincial Office, 15 gasolinahan yan mula sa mga bayan ng Bugalyon, Burgos, Infanta, Lingayen, Mabini, Natividad, Rosales, San Quintin at sa Sison. Araw-araw na nag-iikot ang mga pulis para matiyak na walang gasolinahan ang lumalabag sa hoarding, profiteering at supply manipulation. Nilimitahan din ng ilang gasolinahan sa 500 hanggang 1,000 piso kada customer ang ibinibentang petrolyo. Sa Placer, Masbate naman, arestado ang isang lalaki dahil sa illegal umanong pagbebenta ng gasolina. Nasabat sa kanya ang halos 40,000 pesos na halaga ng litro-litrong gasolina. Mahaharap ang suspect sa hukulang reklamo at wala naman po siyang pahayag. Huli kam sa Dumaguete, Negros Oriental ang pagdaan ng sasakyan na yan sa National Highway sa Barangay Talay. Biglayang napahinto ng bumagal ang takbo ng sinusundang motorsiklo. Hindi naman nakahinto ang nasa likod na motor na sinubukang mag-overtake pero kinapos at bumangga sa sasakyan. Sugatan ang naaksidenteng rider. Agad namang umalis ang nagmenor na motorsiklo. Sa isa pang CCTV, nakita ang pagsagi ng isang tricycle sa sumemplang na motor. Ayon sa pulisya, nagkasundo na ang bumanggang rider, ang driver ng kotse at ang driver ng tricycle para sa pagpapaayos sa nasirang motor. Wala silang pahayag. Mga rider na walang suot na helmet, naka-tsinelas at expired na ang rehistro ng motorsiklo ang kabilang po sa 4 na pong natikitan sa Quezon City kagabi.
Balitang hatid ni Jamie Santos. Sunod-sunod na pinara ng mga pulis ang mga motorista sa P. Tuazon Boulevard sa Quezon City kagabi. Bahagi ito ng Pride of Police Women for Road Safety, Integrity, Discipline and Efficient Enforcement ng Oplan Sita at Oplan Bandillo ng Quezon City Police District o QCPD. Kombinasyon ito ng checkpoint operation at information drive para tiyakin ang kaligtasan sa kalsada. Sa bahagi ng 18th Street, ilang motorcycle rider ang pinara para i-check kung may sapat na lisensya at rehistro ang kanilang mga sasakyan. Isang babaeng rider ang nasita dahil sa expired na rehistro ng kanyang motorsiklo. Tinikitan siya. Hindi siya nagbigay ng pahayag. Dalawang lalaking rider din ang nahuli dahil nakatsinelas. Ang isa, walang suot na helmet. Sa 15th Avenue, may mga nahuli ring iba't ibang paglabag, kabilang ang isang walang plaka. Isang taxi na nag-left turn sa bawal na lugar at dalawang rider na kapwa walang helmet at nakatsinelas. So ano bang violation mo, sir? No plate number. Bakit po wala pong plate? Di pa po napapagawa. Isang sasakyan ng barangay sa Pasig hindi rin nakalusot matapos mahuling dumaan sa one-way na kalsada. Actually, double purpose po ito to ensure na safe yung ating mga travelers, safe yung ating mga commuters. And at the same time po, nakakapagpatupad tayo ng mahigpit na traffic and road safety rules po dito sa Quezon City. Marami po tayong nahuli, kulang-kulang 40 po yung ating nahuli. Ayon sa pulisya, bahagi ito ng pinaigting na kampanya para sa road safety sa Metro Manila. Kapansin-pansin din ng mga policewomen ang nanguna sa operasyon sa ilalim ng Pride program. Kung napansin niyo po, majority talaga babae. Kasi po, dito sa QCPD po, meron kaming tinawag na Pride. Ang concept po nito ay, ang frontliners po natin ay mga kababaihan. In comparison po sa mga lalaki na naninita, mas lighter po yung nagiging environment pag yung babae ang naninita. Kasi po mas kumakalma, wala pong masyadong confrontation na nangyayari at kadalasan po ay napapasunod ng husto yung ating mga drivers. Paalala ng pulisya sa mga motorista, siguraduhing maayos ang kondisyon ng sasakyan, kumpleto ang dokumento at sumunod sa batas trapiko para makaiwas sa aksidente. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Posible raw na umabot sa hanggang 500 pesos ang kada kilo ng baboy ayon sa Department of Agriculture. Sa tansya ng kagawaran, halos 60% ang posibleng itaas ng presyo ng karneng baboy kung lalala pa raw ang sitwasyon sa Middle East. Magkano na ba ang karne ng baboy? Sa ilang palengke sa Quezon City, nananatiling mataas ang presyo nito na nasa 400 pesos na ang per kilo ng pork liempo sa Mega Q Mart, habang 320 hanggang 340 pesos sa ibang parte ng karneng baboy. Sa Kamuning Public Market naman, 380 pesos ang kada kilo. Batay sa latest price monitoring ng DA sa ilang palengke sa Metro Manila, tinatayang nasa 300 pesos hanggang 370 pesos ang kada kilo ng pork casing. Habang ang pork liempo naman ay nasa 370 pesos hanggang 440 pesos kada kilo. Sa tingin ng grupong Sinag, hindi aabot sa anilay worst case scenario ang presyo ng baboy. Nasa 185 hanggang 190 pesos daw ang farm gate price ng baboy, kaya nasa 340 hanggang 350 pesos lang dapat ang presyo ng karne nito sa palengke.